voice. Nag-comment sa amin. They will question your choices. Exercise namin ni Aimee. Hindi na tayo maglalakad. Koleksyon ng basura ngayon eh. Hindi ako nakapag-blower kahapon. Kaya hinahabol namin, wala pa yung yung nangongolekta. Nakakaano na namin, kakahatid ng bata. Kaya mga puno dito hanggang January pa yan. Tuloy-tuloy yan, maglalagas. Kaya ilan talaga every week. Ito lang to, 1 week worth ng dahon. Dami no. Tapos marami pang dahon yan. Kanya, kakaano na, halos mapupuno na pero marami pa kaming dahon. No? Kanyang karami. Kasi pag nakasama ko. Coming to town. Hello, what do you think? Is my real voice working or is it not? Okay, let me do this by myself, okay? I'll call you when the tree is ready. How about that? Actually, I'm gonna stay. Oh no! I'm gonna stay here and talk until I get my real voice back in video. Okay. And also, make sure to like and subscribe. Like and subscribe. Can I hold it? Daddy? Can I hold it? Can I just... Take it out. Hello. Hello. I hope this works. By the way, I hope this works. Yeah, everything is taken away. Look, we're gonna decorate now. Today, did my dad told you that? Okay, wait, Dad, can I turn it on? Okay, now Daddy is trying to put the top of this tree. That's what he's doing right now. Are we gonna decorate the tree like the star? Are we gonna do that? Later. Okay, we're gonna decorate the Christmas tree later. We're also gonna decorate the counter later. Okay, now he is putting it right now. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as I have been defying. whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I don't know how we're supposed to buy any. I don't think we're gonna. Stars falling. I pick all the presents up for you. Decorate the fireplace for two. I could wait all night, all night. Wish upon a starlight, starlight. I sleep under the mistletoe. Wake me up with a kiss on my nose. It feels so magical, yeah, look where
Christmas, Christmas night. I know you may suffer like, but together we're alright. You know, ho, ho, ho. We're ready for Christmas. Can't wait to head back home. When the sleigh bells call, I hit the road. Baby, let it snow. We're ready for Christmas. We're just so far yet close. I think I hear them call. So baby, let it snow. We're ready for Christmas. Can't wait to head back home. I think I hear them call. So baby, let it snow. Merry Christmas! Guys, napakalamig. Lalakad-lakad lang kami ni Amy. As ba? Parang 48. Parang 48 degrees. Pero medyo mahangin kasi. Pero syempre, para sa kalusugan, yun, lakad pa rin. Ayun guys, kung saan na kayo? Ano bang plano natin sa Christmas? Sa ospital namin, medyo busy na rin. Dami na namin pasyente. Kung napanood nila yung vlog ko dati. Ang pick up. Magsasagot tayo ng question sa mga comments natin noong nakaraan. And I think 2 vlogs ago, yung tungkol sa semi-retirement. Sabi ni Bogs, "Hey, new here in your vlog. Are you guys past 62 years old? How about your medical bills and your kids are not even finished in college? How are you going to financially manage supporting your family?" Tapos nagtanong din si Ma'am Dupri France. Sabi niya, "Hope not clickbait. He ain't look like 67 years old per SS pension. So, but here, some fellow Filipino will raise their eyebrows. Are they house paid off, card paid off, college fund for kids? So I think our pension will stretch a little bit if we take them back to the Philippines. Not here, in my opinion. Here, even your house is paid off, you still need to pay tax, maybe plus insurance." Yung question nila halos magkapareho. Ano ka ba? Nasa retirement age ka na ba? Senior citizen ka na ba? Alam ko, nagjo-joke lang naman. Alam nyo ba noong nagsisimula pala ako magtrabaho, yung pagdating ko dito sa US, di ba unang trabaho ko, CNA ako. Nagtrabaho ako sa nursing home, ang mga pasyente namin doon. Yung mga retired na, mga senior citizen, talagang matatanda na. Ang tingin ko, kapag sinabi kasing retired ka na, yun yung mga ganoon, yung tumatanggap na ng pension, nagwi-withdraw ka na sa 401k, tumatanggap ng social security. So, parang ganoon yung concept, yung stereotype ng maraming tao. I think hanggang ngayon ganun pa din. And I'm sure most of you na nanonood, ganun din ang tingin nyo kapag sinabi ng retired ka na, di ba? Yung retirement age na matanda ka na, senior citizen, ganyan. Nagbago lahat yun guys, simula noong about 3-4 years ago. Nung nagsimula kaming mag-vlog, meron kasing isang nag-comment sa amin. Ayun, shout out kay Sir Paeng. Ay, hindi ko makakalimutan yung comment niya. 20 years ago na siya nag-retire. And nag-retire siya at the young age of 38 years old. So, syempre, ako naman, 38, parang, nung una kasi, syempre, unang comment mo, di mo malalaman kung niloloko ka, baka mamaya. Scam lang to, alam niyo yun. Nurse din siya. Nurse din siya, asawa niya. Hindi rin nagtatrabaho, nag-aalaga lang ng bata. Yun ang pagkakaalala ko kasi matagal na yun eh. Tapos yun, syempre, medyo skeptical ako kasi ang alam ko nga rin, pag mag-retire na, kailangan. Di ba? Mga senior citizen. Sabi ko, 38, paano kayo nakapag-retire? Itong galing naman. Ayun, tapos minsan nagko-comment siya once in a while. Sounds legit naman kasi pag nagko-comment siya, it makes sense. Tsaka alam niya yung sinasabi niya. And then one time, nabanggit niya yung concept ng FIRE, yung Financial Independence Retire Early. So ako naman, chinek ko online, ayan, tapos chinek ko sa YouTube, meron nga ganun. Nakikinig kami kay Susie Orman, kay Dave Ramsey. Never kong na-encounter na minention nila yung FIRE na concept. May mga group siya sa Reddit, para siyang kulto, talagang yung mga tao talagang antitipid nila kasi gusto nila mag-retire na maaga. Meron palang such thing as FIRE. So yun, medyo naging interesado ko, basa-basa ako, nag-join ako sa mga Reddit group.
group. Tapos, nanonood ako mga YouTube. Ang dami ko napanood, halos lahat na. Ang daming klaseng fire. May mga Coast Fire, Barista Fire, Lean Fire, Fat Fire. Flamingo fire. Flamingo. Sinabi ko kay Aimee yung concept. Parang pwede tayong magganito, sabi ko sa kanya. Kasi yung mga ginagawa doon, mga ginagawa na rin namin. Pero we're just lacking yung concept kung ano ba yung fire. So without intent of doing it, ginagawa na namin siya. Kasi sa amin noon, magtatrabaho lang kami, hanggang mag-65. Basta mag-ipon. Basta nagtitipid lang kami. Hindi pa namin alam yung total. Kung magkano yung iipunin. Until medyo mas na-educate kami nung magkano kailangan mo, ganito, ganyan. Tapos yun, naggagawa na ako ng maraming spreadsheet, kung ano mga computation. Then, 2 years ago, 2023, nag-decide na kami si Aimee, nag-quit na siya. Tapos, ang plano talaga namin, then after that, ako naman yung susunod. Siguro, magdadahan-dahan muna ako, magbabawas ako ng oras, and then hopefully, eventually, no? So just to give you guys background kung ano yung concept ng FIRE, yung Financial Independence Retire Early. Aggressively mag-iipon ka, syempre, minimize mo yung gastos mo para yung savings rate mo mas mataas hanggang ma-reach mo yung point na meron ka ng pera na enough na tumutubo na siya to cover your living expenses, that you don't have to rely sa income mo sa trabaho. Ay, merong ano dito, oh. Siguro may nagpi-picture taking dyan o kahit sino siguro. Meron ditong setup. Bali, yun yung financial freedom part ng FIRE. And then yung retire early, ito yung point na pag na-reach nyo na yung investment nyo, okay na siya, tapos kumikita na siya na nako-cover nyo na expenses nyo. Let's say, gusto mo nang huminto sa trabaho, gusto mo magwawas ng oras, gusto mong mag-quit kasi sobrang stressful ng trabaho mo. Katulad diba sa nursing, yung iba na-stress, gusto ng work from home, o gusto ng mas magang, ayaw na mag-bedside. And then, kapag meron na kayong financial freedom, you have the option na pumili kayo ng trabaho. Gusto mo, ayaw mo na mag-nursing, gusto mo sa Disneyland. Di ba ganun sabi ko sa dati? Meron kasing time guys noon. Sabi ko, pagod na ako sa nursing. Gusto ko naman something masaya. Sabi ko kay Aimee, parang gusto ko yung greeter lang doon sa Disneyland. Kasi para iba naman makita mo, hindi puro may sakit, mga depressed ang pasyente. Ibig sabihin, you have an option na lumipat sa ibang trabaho na mag-e-enjoy ka. Hindi dahil kailangan mo yung pera, kundi maging masaya ka lang din sa trabaho mo. Kaya nga sabi namin, di ba dati, kapag meron kang ipon, mas marami kang option later on. Hindi ka maghahabol sa pera. Hindi yung nagtatrabaho ko dahil kailangan ko to. Hindi mo naisipin yung ganon kapag na-reach mo na yung financial independence. Kapag ayaw mo, you don't care. Mag-quit ako. Wala akong pakialam. Parang ganon. Ang ganda, oh. First time lang namin nakita to guys. Kasi hindi kami nagagawi dito. Medyo malayo-layo na to. Tingnan natin dito sa may butas dito. Wow. Ganda, no? Ayun. So, ang question is, kailangan mo ba maging senior citizen para matawag na retire or, I don't know, semi-retire? Para tumanggap ng pension, you have to be minimum of 62 years old, di ba? Parang early retirement. I think full retirement is 67. Ginoogle ko siya guys, ang sabi sa Google, there is no required age to retire. Para sa amin siguro, yung as long as you have investment na nagpo-provide sa'yo to cover your living expenses, pwede ka na mag-retire. Yung 60 years old, yun, gaya nga na nasabi ko, reference point lang siya ng karamihan dahil ito nga yung edad na pwede kang mangolekta ng SS, ng pension, or mag-withdraw sa mga retirement accounts mo. Actually, yun, pumuna kami dito. Kapagod. So, follow-up question ni Bog, sabi niya, how about your medical bills and your kids are not even finished in college? Sa work ko kasi, kino-cover pa rin nila. Pag part-time ka, meron ka pa rin medical insurance na coverage. So, doon ko kinukuha yung medical namin, vision, pati dental. As far as education, meron po silang 529 plan, yung educational plan. So, guys, binabasa ko lang tong question nila kasi nga, I'm sure marami sa inyo hindi naman nagko-comment pero they have the same question. O, paano sila mag-semi-retire or retire? Ang babata pa nila. Sabi nga ni Ma'am Dopri, baka ang dami mga nagtataas ng kilay, ganyan, di ba? At least maliwanagan natin. Part ng question niya is there house paid off, card paid off, college funds for kids? So, yung kotse namin, bayad na po yun. Ano na siya? 10 years old tsaka 12 years old. Kaya, yun. Luma na. Hopefully, hindi siya masira, no?
Tagal pa siya. Though luma na siya, it is one of the reason kung bakit din kami kahit papano nakapag-ipon kami. Kasi hindi namin siya tine-trade in or hindi kami nate-tempt bumili ng bagong sasakyan. Kano ba mga payments ngayon monthly? 500, 600. About 5 years na kaming hindi nagbabayad. So, ibig sabihin, yung money na natitipid namin, ini-invest namin siya. Hindi namin siya pinaglalaanan sa ibang bagay na, oh, may 1,000 tayo. Pwede natin tong pang extra gastos kung saan. Hindi kami ganun mag-isip. We take that opportunity para gamitin yung pera na natitipid namin para ilagay namin sa investment. And that money is working for us. Hindi kami masyado siguro, medyo komportable kami financially. Yung bahay namin, actually hindi pa siya bayad. Meron kaming reason kung bakit, siguro sa ibang vlog, para mas maipaliwanag namin na maayos kung bakit namin hindi siya binabayaran pa. Or hindi kami nagdadagdag actually kahit ng extra payment sa bahay sa ngayon. Katulad nga ho ng sinabi ko, kahit di naman hubayad yung bahay nyo, kahit may kotse pa kayong binabayaran, ang key point is kailangan meron kayong enough na passive income na pumapasok para makover yung living expenses nyo. And then sabi pa ni Ma'am Dupri doon sa comment niya, I think our pension will stretch a little bit but if we take them back to Philippines, not here in the US in my opinion. And to be honest po, we're not even counting on Social Security in the future. Kasi nga sabi nila, di ba, yung Social Security, baka mamaya wala na siya or baka mas mababa na yung matatanggap mo. By the time na talaga magko-collect na kami, which is 20 years from now pa. Just to be on the safe side, kami ni Aimee, nag-iipon talaga kami. Meron o wala man Social Security, kaya naming mabuhay ng comfortably. Feeling namin na pag di kami nag-ipon later on, hindi namin magagawa yung lifestyle na gusto namin kung aasa lang kami sa Social Security. Hindi kasi yung computation, conservative yung approach namin na hindi namin ina-account nga yung Social Security. Yeah. Kaya we're taking the responsibility now na mag-save, aggressively invest, so we're not dependent kung ano yung maipoprovide sa amin ng government later on. Basa pa tayo ng isang comment, si Ma'am MRVG Style. Sabi niya, how are you guys going to semi-retire? You need a certain amount of years of full-time employment to eventually collect Social Security retirement benefits or you won't get any. It's also really expensive to live in California. Every nurse I know is working into their late 60s to have enough money to care for themselves in old age. Do you own the home you live in? Property taxes in California is high, especially where you live. So yun guys, yung nakakalungkot, yung kailangan niyang working into their late 60s para lang makaipon ng pera para makasurvive ka, diba? Tapos nurse pa siya. I think it doesn't have to be that way. Unless na lang siguro napakarami nilang responsibilities or may mga cases kasi na minsan late na silang dumarating sa US, 40s, 50s, 60s, tapos pagdating pa nila, wala silang financial literacy background. Ayun lang, minsan doon pa lang nag-ipon. Doon pa lang mag-ipon. Late na nagsimula. Oo. Pero hindi naman sa dahil magastos sila, hindi lang nila alam pa that time kung paano gagawin. Yeah. Pero nagsimula tayo 30s na. Early 30s na kami nagsimula. Nung aggressive. Yeah. Aggressive na investing. Oo. It's a case-to-case basis. Depende kasi din sa lifestyle ng isang tao, o paano sila gumastos, ano ba yung kaalaman nila tungkol sa pag-iipon at pag-i-invest. Pero hindi ibig sabihin po, pag may edad na po kayo, huli na lahat. Pwede naman kayo mag-start kahit 40s, kahit even 50s. Kaya lang, syempre, kailangan medyo maging realistic kayo sa goal nyo. Hindi naman gusto nyo, 50s kayo nagsimula mag-invest. Gusto mo, by 5 years, magbabawas ka na ng oras, di ba? Tsaka depende sa income din, diba? Sa income mo, kailangan mas mataas din. Tsaka kung ano yung lifestyle goal mo. Kung ikaw, matipid ka lang, gusto mo nung, let's say, $2,000 lang ang monthly expenses mo, syempre, konti lang ang kakailanganin mong nest egg para ma-provide din. Mas mainam nga, 'di ba, kung kagaya niyo mga nurses, 'di ba? Decent ang income niyo and then matipid ka pa, mas mapapabilis yung pag-iipon. Oo, yung savings rate mo kumbaga, mas mataas. Nasa sa inyo na lang yung kung paano nyo didiskartehan yung pag-iipon nyo. Common sinasabi, pag lumalaki daw ang kita, lumalaki din ang gastos. Pero I think, nasa tao po yun. Hindi naman necessarily kailangan tumaas din ang gastos. Yung tao, nagla-lifestyle creep yan, kumbaga. Ganun yung nangyayari. And then, sumagot si IHN 2023 dito sa comment ni Miss MRVG Style. Ang sabi niya, to me, he simply switched from full-time to part-time. Not really a retirement. Well, technically, it could be, but for sure, if working less days is retirement, plenty of nurses work part-time but don't see themselves as partially retired. LOL. Naintindihan ko yung point ni IHN, pero kasi sa case namin, si Aimee, hindi na siya nagtatrabaho. I mean, I considered her retired even though
nagki-cringe siya yung sinasabi ko na. Dati kasi, di ba, sinasabi nga, retired ka na. Oo. Pero na-awkward ako talaga. Na, ayun yung sinasabi yun. Ayoko sabihing retired ako. Which is, naiintindihan ko naman yung ibig niya sabihin. Pero para sa akin kasi, yun yung goal kasi namin. Kasi kaming dalawa lang nakakaintindi. Basta ikaw mag-get ka, susunod na ako. So, yun yung mentality namin. Pero yung ibang tao, siguro, pag hindi namin in-explain yung buong parang concept, mawiwirduhan sila. Pero siya kasi, nag-reduce siya ng hours. So, Tsaka, part-time na lang siya. Hindi naman ako nag-work. I don't have any intention of going back full-time na. So, I think that's the difference. Yung sinasabi kasi ni IHN na marami siyang kakilala ng nurse na nag-switch from full-time to part-time. Pero kasi hindi naman natin alam kung ano yung background nila. May mga misis ba sila, may mga anak ba sila na hindi rin nagtatrabaho. Or part-time siya, pero ang asawa niya, baka mamaya meron palang business o mas malaki ang kinikita. So, I think it's a different story kasi meron nagpo-provide sa kanya. So, it's a different situation. So, tsaka wala na kasi ang intention nga rin namin na hindi na siya bumalik sa full-time. Sabi nga ni IHN na, I just simply switch from full-time to part-time and not really a retirement para sa kanya. Which is, I respect yung kanyang point of view. Iba-iba naman niya sa iba't ibang tao. Kanya-kanya silang pananaw. Kung ano yung definition nun, and it doesn't have to be the same for everyone. Para sa amin kasi, it's really about reaching financial independence and having the freedom on how you choose you want to spend your time. Nabasa ko lang yung semi-retired sa internet, ang meaning is yung working less, choosing your time, and living on diversified income. So, hindi lang yung income from employment, so may iba pang income. So, sabi nga ni Ma'am Dupree, but here some Filipino fellows will raise their eyebrows. It's one life lesson na we learned along the way dito sa journey namin ni Aimee is that no matter what you do, especially kapag you're doing well in life, merong mga tao talaga. They will question your choices and they will doubt your decisions. Pero at the end of the day, guys, tandaan nyo na lang, their opinion doesn't really matter. Their opinions will not pay your bills. Their opinions will not dictate kung ano yung magiging future mo at ng family mo. So, wala namang tama at mali. Yes. Malay nyo, di pala di ba? Ganito yung ginawa namin. Then after a year or two, mali pala. Babalik pala ako ng full time. I mean, I'm not closing my doors kung kailangan kong bumalik. Open naman akong bumalik. Hindi yung kahihiyan para sa akin. I mean, we tried it. If it's not working, then we can always go back. Kasi ang goal talaga natin is yung magkaroon ng slower lifestyle. Para sa amin, yung time is luxury. Bawasan na yung stress. Mas mahabang tulog. Napakalamig. Pero ang ganda dito. Ang ganda ng view. Ang sarap dito. Magchika-chika. Parang ang ganda January na, no? Maganda ang fall eh. Guys, dito na namin tatapusin siguro yung vlog. At yun, maraming salamat po sa laging panonood. At kung meron po kayo napulot, meron kayo natutunan, natuwa, naiyak, nainis, nag-cringe sa amin, hihit naman po yung like button. At yun, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. I just don't know what to do. It should have been you.